SMNI Special Reports. Bit-bit ang pangako ng tunay na pagbabago na may tapang at malasakit para sa ating bayan. Isinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang iba't ibang pulisiya at programa sa pamahalaan na layuning magbigay ng isang komportable at maunlad na buhay para sa mamamayang Pilipino. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully fulfill my duties as President of the Philippines, so help me God. 2016, nang matunghayan ng sambayanang Pilipino ang madaliang pag-angat sa kapangyarihan ng isang simpleng politiko na si Rodrigo Duterte, ang kauna-unahang Pangulong nagmula sa Mindanao at ang pinakaunang lokal na pinuno na diretsyong nailuklok sa tanggapan ng Pangulo na may katangi-tanging record habang pinamumunuan pa nito ang lungsod ng Davao bilang alkalde ng syudad sa loob ng 23 taon. At ang track record na ito, ang kanyang Exhibit A, ang mas lalong nagpalakas ng kanyang presidential bid kung saan nakakuha ito ng landslide victory matapos pumalo sa 16.6 milyong boto ang nakuha nito na siyang pinakamataas na nakuhang boto ng kahit na sinong pangulo ng bansa. Ang katangi-tanging track record nito bilang pinuno ng syudad ay tangan-tangan nito sa pagkapangulo, dala rin ang pagpapausbong ng bansa. At ngayong patapos na ang termino nito, ating balikan ang ilan lamang sa mga nagawa nito para sa bayan at para sa mga mamamayang Pilipino. Nang mailuklok ito sa pinakamataas na posisyon ng bansa, inilatag ni Pangulong Duterte ang kanyang 0 to 10 point agenda. 0. Peace and order. 1. Pagpapatuloy at pagpapanatili ng kasalukuyang macroeconomic na polisiya. Kabilang na dito ang piskal, pananalapi at polisiyang pangkalakalan. 2. Pagpapatupad ng progresibong reforma sa buwis, epektibong pangongolekta ng buwis at pag-i-index ng buwis sa inflasyon. 3. Ang pagpapahusay ng pagpapadali ng pagnenegosyo sa bansa. 4. Ang akselerasyon ng taunang gastos para sa infrastruktura ng hanggang 5% ng GDP sa tulong ng public-private partnerships. 5. Ang pagtaguyod ng rural and value chain development para sa pagpapataas ng negosyong pang-agrikultura at turismo. 6. Ang pagsiguro sa land tenure upang mang-engganyo ng pamumuhunan sa bansa at tugunan ang mga problema sa mga ahensyang may kinalaman sa pamamahala ng lupa at pagtititulo. 7. Ang pamumuhunan sa pag-unlad ng mamamayan, kabilang na ang kalusugan, sistema ng edukasyon, at ang pag-angkop sa kakayahan at kasanayan upang matugunan ang demand sa mga negosyo at pribadong sektor. 8. Ang pagtaguyod ng agham, teknolohiya at malikhaing sining upang mapahusay ang makabagong ideya at malikhaing kakayahan tungo sa pagtaguyod sa sarili kasama na ang kaunlaran. 9. Pagbutihin ang mga programang panlipunan sa proteksyon, kabilang ang programa ng conditional cash transfer ng gobyerno upang maprotektahan ang mahihirap laban sa kawalang katatagan at mga pagkagimbal sa ekonomiya. 10. Palakasin ang pagpapatupad ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Law upang matulungan lalo na ang mga mahihirap na mag-asawa na gumawa ng matalinong pagpapasya sa pagpaplano sa pananalapi at pamilya. At ang mga ito, ang mga pundasyon ng Socio-Economic Trust ng Administrasyong Duterte. Oktubre ng taong 2016, nilagdaan ni Duterte ang Executive Order No. 5 na nag-aapruba at nagpapatibay ng National Long-Term Vision o Ambisyon Natin 2040 bilang blueprint ng bansa para sa development planning. Sa harap ng bantang hatid ng pandemya, muling isinaayos ng Administrasyong Duterte
ang mga target nito sa pamamagitan ng pag-update sa Philippine Development Plan 2017 to 2022 na kauna-unahang medium-term plan ng bansa patungo sa pangmatagalang hangarin. Our focus for the next 2 years is to build a healthy and more resilient Philippines as a basis or foundation for the future. Our goal remains the same, to bring Filipinos closer to a strongly rooted, comfortable, and secure life. To achieve this, the updated PDP strategies have been adapted to respond to the needs of today while preparing for the requirements of tomorrow. Together as one nation, we need to work together, working not only on the what to do but how to do it, and seize every chance to bounce back better. Sa pamamagitan ng pagsusulong ng independent foreign policy, naitaguyod at napalakas ng Administrasyong Duterte ang relasyon ng Pilipinas sa mga kasalukuyang kaalyado ng bansa at maging ang mga historic allies nito. Habang binawasan ng bansa ang pagdedepende nito sa Estados Unidos, ay nakagawa naman ito ng mga bagong alyansa at diplomatic engagements sa mga non-traditional partners nito, gaya na lamang ng bansang Russia, Japan, India at iba pa. Sa pag-upo ng Pangulo, dininig rin ang matagal ng hinaing ng mga Pilipinong magkaroon ng pagbabago sa burokrasya nang pinagtuunan nito ng pansin ang paglutas sa mga salot sa lipunan, gaya ng problema sa krimen, korupsyon, karahasan at droga. Naisakatuparan rin ni Pangulong Duterte ang pangako nito sa panahon ng kampanya na tugunan ang kahirapan at gutom, palakasin ang trabaho at tulungan ang iba't ibang sektor ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng reforma at batas. Nagpatupad rin ang administrasyon ng mga reforma upang isulong ang kapayapaan at seguridad sa bansa sa pamamagitan ng Bangsamoro Organic Law at iba pa. May mga batas ring naipasa upang isulong ang inobasyon, agham at teknolohiya, ang edukasyon, kultura at sports. Sa kabila ng pandemya, ay patuloy na pinapalakas ng gobyerno ang disaster prevention at risk management nito upang tulungan ang mga lokal na pamahalaan at mga mamamayan nito sa panahon ng sakuna at kalamidad. Nagpatupad rin ang Administrasyong Duterte ng mga reforma sa polisiya upang maprotektahan ang kalikasan at transportasyon at upang ipromote ang ecological integrity. Hindi rin kinalimutan ng Administrasyong Duterte ang ating mga makabagong bayani, ang mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pagpapadali ng mga programa at serbisyo para sa kanila at kanilang pamilya. Ang proposed Department of Overseas Filipinos rin ay naglalayon at inaasahang tutugon sa lahat ng mga pangangailangan at concern ng mga migranteng manggagawa. Nitong 2020, nang makapagtala ang Pilipinas ng kauna-unahang kaso ng COVID-19 infection at agara namang nagpatupad ang pamahalaan ng mga hakbang upang mapigilan at makontrol ang pagkalat ng virus. Binuo rin ni Pangulong Duterte ang Interagency Task Force on Emerging and Infectious Diseases na siyang pangunahing ahensya ng gobyerno para sa COVID-19 response sa bansa. Hindi rin kinalimutan ng punong ehekutibo ang mga frontliner na nasa harap ng laban kontra COVID-19 dahil nabigyan rin ng mga ito ng mga benepisyo at tulong pinansyal bilang pagkilala sa kanilang pagsusumikap sa kabila ng banta sa kanilang mga sariling kalusugan. Sa ilalim rin ng pamumuno ni Pangulong Duterte nang makita ng sambayanang Pilipino ang dahan-dahang pagkalugmok at pagkasira ng mga rebelding grupo at mga pangkat nito. Mahigit 18,000 na mga rebelde at mga taga-suporta ng komunistang grupo na rin ang sumuko sa pamahalaan mula July 2016 hanggang May 2021. Kabilang na dito ang 3,684 New People's Army o NPA regulars, 2,039 na miyembro ng milisya ng bayan, 1,736 mula sa underground mass organizations, 636 mula sa sangay ng partido sa lokalidad, at 7,074 naman na communist mass supporters. Taong 2018 rin
nang lagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 70 o ang whole-of-nation approach to end insurgency and armed conflicts. Tinanggap rin ng Administrasyong Duterte ang libo-libong rebel surrenderies na nagdesisyong magbalik loob sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng assistance gaya na lamang ng housing, livelihood at iba pang benepisyo, kasabay ang pag-agapay sa mga ito sa pagbalik sa lipunan. We acknowledge that terrorism and insurgency are problems that have plagued our country for so long. This is why we launched a multi-sectoral approach to address this problem. I am thus very grateful to our government forces in making it possible for us to sustain the momentum of the whole of the nation approach to end insurgency and terrorism. We will also continue our social, economic, and development mechanism that will address the root cause of our peace and order problem. We need to win the hearts and minds of our people so that they would not be easily fall prey to the manipulative schemes of these insurgents and extremist groups. Ipinagpatuloy rin ng administrasyon ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines na malayo na rin ang narating. Ang pagbili ng moderno, bago at karagdagang combat utility helicopters, bukod pa sa mga na-deliver na air assets sa bansa at ang pagbili ng air defense radar system, FA-50PH flight simulator, utility vehicles, drones, at iba pang command and control fixed-wing aircraft ay naging malaking bahagi upang makamit ng militar ang kapansin-pansing pag-unlad upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng bansa. We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development growth on equitable in the country. In other words, we are going to build and build. Samantala, ang Build, Build, Build flagship program ng Administrasyong Duterte naman ang naging pasimula ng Golden Age of Infrastructure ng Pilipinas. Sa ilalim ng termino ni Duterte, nakita ng mga Pilipino ang mga maliliit at nagsisilakihang proyekto na nakumpleto at patuloy na ginagawa sa mga syudad, munisipalidad, probinsya at sa kahit saang sulok ng bansa. Sa katunayan, ang halagang inilaan ng Administrasyong Duterte para sa infrastructure projects nito ay mahigit doble na kung ikukumpara sa mga nagdaang administrasyon. Bukod pa sa pagpapaluwag ng mga pangunahing kalsada at pagpapahinga sa publiko sa palagiang problema sa traffic, naniniwala ang pamahalaan na ang mga infrastructure project na ito ay may mahalagang papel upang tulungan ang ekonomiyang makabangon ulit mula sa dagok ng pandemya. Sa ngayon, nasa 150,149 na classrooms at 2,036 school workshop buildings at iba pang school facilities na ang naipapatayo ng Department of Public Works and Highways. Ito ay bukod pa sa pagmementina at pagpapalawig, pag-upgrade at pag-rehabilitate ng 26,494 kilometers na kalsada sa bansa at pagpapatayo ng 5,555 na tulay at pagpapagawa ng 10,376 na mga istrukturang makatutulong sa pagkontrol ng baha. Bukod pa sa mga tourism roads projects, trade corridors at iba pa. Confident kami na karamihan ng mga projects will be substantially completed sa term ni President. Dahil yun naman, umpisa pala yun ang kagandahan po ng administrasyon ni Presidente. Napakaganda ng planning. Yun po ang concept ng Build, Build, Build para maramdaman ng ating mga kababayan sa lahat ng sulok ng Pilipinas. At ito po ay television talaga ng ating Pangulo and we're doing our best para matapos lahat. Maraming naging challenges. Itong huling challenge natin, itong COVID-19. But I'm happy to say that karamihan po ng mga ating mga projects makukumpleto substantially. Naglaan rin ng bilyong-bilyong dolyar ang pamahalaan para sa pagpapatayo ng big ticket rail, airport, road at bridge projects sa buong bansa upang mas palakasin pa ang paggalaw
at pagkakakonekta sa bansa. Ang kagawaran ay gagawa at gagawa, sabi nga sa English, build, build, build. Ginagawa ho namin ang aming mga kayang gawin. Many are flagships, many are big, many are bigger than bigger. At for some people, they see it is impossible. Bigyan nyo kami ng tiwala at pabaunan nyo kami ng dasal. Hindi lang para sa amin ito. Ito'y para sa inyo, para sa ating lahat, para sa sambayanan. Sa ngayon, nasa 214 aviation at airport projects na ang nakumpleto at natapos ng Administrasyong Duterte sa buong bansa, habang nasa 94 naman ang patuloy na ginagawa. Nasa 497 kilometers na bike lanes na rin ang nakumpleto ng kagawaran sa buong bansa at nakapagtapos rin ito ng 451 na seaport projects. Sa kabila ng mga kaliwat kanang proyekto at serbisyo, ay tad-tad pa rin ng mabibigat na kritisismo ang Administrasyong Duterte. Ngunit sa kabila ng mga panglalait nito ng kanyang mga kritiko, patuloy pa rin ine-enjoy ng Pangulo ang matataas na trust at approval ratings. Sa katunayan, si Pangulong Duterte ang may pinakamataas na public trust at approval rating sa 4 na nagdaang Pangulo ng bansa. All I want the people is to just look around. Ito, ganito. Hindi ko ipagyawang. Una-una, hindi ko ito pera. That's not my money. All I would just say is that we built and that's all. Of course, the industry of those who were really on the ground, sila Tugade, sila Villar, General Beroya, yun talaga ang nagtatrabaho. Pero ako, I will just mention what were the projects completed without necessarily attributing the miracle to me. Worker ako ng government, nagtrabaho lang ako. So wala akong dapat ipagyabang. Nandito lang ako to say that it is completed. The workers of government, especially those who are appointed and who have worked so well, yun ang dapat. The credit should go to them. Hindi matatawarang dedikasyon rin ang ipinamalas ni Pangulong Duterte at mga gabinete nito upang mas lalong maipakita at maparating sa ating mga kababayan ang inaasam-asam na kaginhawaan sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nakita ng sambayanang Pilipino ang napakaraming katuparan sa mga nooy minimithi lamang ng mga adhikain, at siya ring nagbibigay daan upang magbigay ng mas maginhawa, desente at ligtas na pamumuhay ang bawat isa. Patunay lamang ito na ang bawat pag-unlad sa kabila ng pagiging imposible ay posible sa isang pinuno na may determinasyon at politikal na kapasyahan na umunlad, umusbong at maging kahanay ng ibang bansa, lalong-lalo na sa rehiyong Asya. Ito ang lideratong Tatak Duterte na nagbigay ng malawakang pagbabago para sa ating bayan at sa buhay ng mamamayang Pilipino. Ako si Daniela Paulite at ito ang aking SMNI Special Report. SMNI Special Reports.